Teresa Navarro, hindi mo ba alam? Ang kamay na ipinangluto mo sa pamilyang ito, ng 20 taon siya ring lalagyan ko ng posas ngayong gabi. Dahil ang mismong anak na pinalaki mo sa iyong dibdib, ay pinili kang itakwil sa harap ng buong Makati. Ang boles ni Donato ay umalingaw-ngaw sa tapat ng sala kasabay ng marahas na pagbawi niya sa aking kamay. Sa harap ng kamera ni Aling Marites, ang pangarap kong maging kapamilya nila ay nadurog habang ang aking kwintas ay marahas niyang tinanggal sa aking leeg. Dahan-dahang gumuhit ang hapdi sa aking balat nang marahas na hilahin ni Donato Elise ang kwintas na hiyas mula sa aking leeg na nag-iwan ng isang mahaba at pulang marka ng sugat. Ang kwintas na yon isang gintong alaala na may kasamang ngiti ng namayapang si Doña Salvacion noong umagang yon ay naging mitya ng aking pinakamalaking kahihiyan. Naalala ko ang bawat gabi noong nakaraang 20 taon. Ang bawat pagkakataon na pinupunasan ko ang kanyang mga binti dahil sa matinding rayuma, ang bawat pag-aayos ko ng kanyang kumot sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto habang ang kanyang mga anak ay abala sa karangyaan ng kanilang buhay sa labas. Ibinigay ko ang aking kabataan, ang aking lakas at ang aking buong pagkatao sa pamilyang ito upang sa huli ay tawagin akong isang hamak na magnanakaw sa harap ng buong barangay. Ang parambangyang sala ng mansyon ng mga Alvarado sa Makati ay napuno ng marahang bulong ng mga kasambahay at mga kamag-anak na dumalo sa pagdiriwang ng aking ika-50 kaarawan. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas si Doña Salvacion ay pumanaw sa kanyang silid. Sa itaas ang kanyang nanghihinang kamay ay dahan-dahang isinuot ang gintong kwintas sa aking leeg habang binubulong na ako ang magiging tagapagtanggol ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon siya ay wala na at ang kanyang malamig na katawan ay nasa itaas pa habang ang legal na pagbasa ng testamento ay mabilis na naging isang malupit na paglilitis sa akin. Nakatayo si Aling Marites sa sulok, ang kanyang cellphone ay nakatutok mismo sa aking mukha, ang kanyang boses ay mataas habang ibinabalita ang aking kahihiyan sa isang live broadcast sa libu-libong tao sa internet. Live tayo mga kabarangay. Ang ahas na pinalaki sa loob ng mansyon huling-huli sa akto ng pagnanakaw at pagpatay. Sa tabi ni Donato ay nakatayo si Esperanza, ang bunsong anak. Inangat ko ang aking mga mata, nagmamakaawa para sa isang munting sulyap ng pagkilala mula sa batang pinalaki ko, mula sa kanyang kuna, ang batang pinrotektahan ko sa bawat karahasan ni Donato. Ngunit nanatiling nakatayo roon, si Esperanza, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng semento, ang kanyang likod ay dahan-dahang nakaharap sa aking dusa habang nakatitig sa makinis na sahig na marmol. Ang kanyang pananahimik ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang sumasakal sa aking puso, mas masakit pa sa malamig na bakal ng posas na inihahanda ng mga pulis sa aking tabi. Inihagis ni Donato ang huwad na testamento sa ibabaw ng lamesang nara. Ang sabi rito sa testamento ni Mami Teresa, ikaw ay isang magnanakaw na pilit kumuha ng pondo at naglason sa kanya gamit ang mga gamot na ito. Inilabas niya ang isang maliit na bote ng pampatulog mula sa aking silid. You are just a maid, Teresa. Paano mo naiisip na maaari mong makuha ang pangalan at yaman ng aming pamilya? Ang lasa ng pagtataksil ay mapait na tila tuyong buhangin sa aking dila, ngunit hindi ko hinayaang bumagsak ang aking mga balikat. Hindi ako naglabas ng kahit isang patak ng luha sa harap ng mga lobong ito. Tumayo ako ng tuwid. Ang bigat ng aking 50 taon ng buhay ay nagbigay sa akin ng isang malamig at nakakangilong katahimikan na nagpayanig sa kamay ni Donato sa ibabaw ng lamesa. Donato ang bulong ko, ngunit ang aking boses ay may talim na tila bumasag sa bawat bulong sa sala. Maaari mong makuha ang bahay na ito at ang bawat bilyon na nakasulat sa huwad na testamentong iyan. Ngunit huwag mong isipin na ang bawat barko ng Alvarado ay magdadala ng iyong mga ilegal na kargamento palayo sa bansa nang walang nakakaalam. Ang dagat ay may sariling dila, Donato, at sisiguraduhin kong maririnig mo ang kanyang boses sa takdang panahon. Nakita ko ang mabilis na panginginig ng kanyang mga mata, ang bahid ng takot na dumaan sa kanyang mukha bago niya marahas na inutos sa mga gwardya na kaladkarin ako palabas. Kinaladkad ako ng mga gwardya sa makinis na lobby at marahas akong itinulak palabas sa gitna ng malakas na ulan ng Manila. Bumagsak ako sa basang semento ng driveway. Sabay sa malakas na paglapat ng pintong bakal ng mansyon ay ang aking pagtingin sa aking mga kamay.
Ang aking mga palad ay duguan at may mga gasgas, ngunit mahigpit na nakakapit ang aking kaliwang kamay sa aking lumang kahon ng pananahi na gawa sa kahoy, ang kaisa-isang bagay na naisalba ko bago nila ako itapon. Sa ilalim ng sira-sirang linyada nito, sa likod ng mga lumang sinulid, ay nakatago ang orihinal na listahan ng mga ilegal na kargamento ng kanyang mga barko. Hayaan kong hugasan ng ulan ang dumi ng kanilang mansyon sa aking balat. Ang laban ay hindi pa natatapos. Ang 50 taon ko ay hindi maglalaho sa isang gabi ng pagtataksil. Ito ay simula pa lamang ng paniningil ng isang babaeng wala nang takot na mawalan. Ang marahang langit-ngit ng lumang pintong kahoy ay tila isang malungkot na daing sa tuwing hinahampas ng malakas na ihip ng hangin mula sa loob ng Maynila. Sa loob ng maliit at barong-barong na silid sa tabi ng daungan, ang amoy ng kalawang alat ng dagat at tuyong isda ay pumupuno sa aking pang-amoy. Malayo ang lugar na ito sa mabangong sala ng mansyon sa Makati, ngunit dito sa gitna ng mga anino ng naglalakihang container vans, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan ng isang taong naghahanda para sa digmaan. Dahan-dahan kong binuksan ang aking lumang kahon ng pananahi. Sa ilalim ng sira-sirang linyada ng tela, marahan kong hinugot ang mga papel ng schedule ng mga barko na aking nakopya bago ako pinalayas ng mga Alvarado. Ang bawat numero at pangalan doon ay tila mga buhay na saksi sa kasakiman ni Donato. Sa mga sandaling ito, ang tanging nagpapainit sa aking gabi ay ang apoy ng determinasyon na patunayang ang taong pinalayas nila sa ulan ay ang siyang tatapos sa kanilang imperyo. Upang mabuhay ng hindi napapansin habang ako ay nasa ilalim ng investigasyon ng pulisya, nag-apply ako bilang tagatahi ng mga sirang uniforme ng mga kargador at laukong sakang. Ang aking maliit na lamesa ay napaliligiran ng mga lumang sinulid at karayom. Isang matandang kargador ang pumasok sa aking silid, nanginginig sa ginaw dahil sa basang duster ng ulan. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na karaniwan sa mga taong sanay na laging tinatapakan ng mga mayayaman sa lungsod. Kinuha ko ang kanyang sirang jacket at dahan-dahan marahang tinahi ko ang kanyang nalaglag na butones. Ang bawat kilos ko ay puno ng kalinga at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang tunay na pagkakaisa sa mga taong ito na itinuturing ng marangyang lipunan na mga walang mukha. Ang init ng kanilang kabutihan ay mas tunay kaysa sa bawat perlas na isinuot sa akin ni Doña Salvacion. Salamat, Manang Teresa, ang pabulol na bulong ng matanda bago siya marahang lumabas. Nang muling maiwan akong mag-isa, sinimulan ko ang aking plano. Noong gabing iyon, lihim akong nakipagkita kay Emilia Cortez, ang nanggangasiwa sa mga operasyon sa Kang na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Nagtagpo kami sa isang madilim na sulok sa likod ng mga imbakan ng semento. Emilia, heto ang schedule ng Contaure na Soledad. Ang bulong ko pilit na pinatitigas ang aking boses habang iniaabot ang isang huwad na dokumento na sadyang ginawa ko upang maging pain para kay Donato. Ipaalam mo sa kanyang mga tauhan na may darating na inspection mula sa Coast Guard sa tapat ng Lagusan bukas ng umaga. Gusto kong makita kung paano siya magpapanik. Nanginginig ang mga daliri ni Emilia habang tinatanggap ang papel. Teresa, masyadong mapanganib ito. Kapag nalaman ni Donato na ginagawa mo ito, hindi lang ikaw ang mamatay. Mamatay na ako, Emilia, noong gabing ihagis nila ang aking buhay sa putikan. Ang malamig kong sagot bago mabilis na tumalikod, Ngunit ang aking laban ay hindi naging madali. Kinabukasan habang naglalakad ako pabalik sa aking silid matapos ang aking shift sa pagtatahi. Naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa paligid ng mga barong-barong. Ang mga tao ay mabilis na nagtatakbuhan, patungo sa aking kinaroroonan ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Isang dambuhalang usok ng apoy ang dahan-dahang umaakyat sa langit mula sa aking maliit na silid. Ang marahas na paglagablab ng apoy ay tuluyan ng lumamon sa aking kanlungan, nilalagas ang bawat lumang gamit at ang bawat sinulid na aking pinangalagaan. Teresa, huwag kang papasok, ang sigaw ng isang laukong habang marahas akong hinahawakan sa braso. May natulog na kargador sa loob ng silid mo kanina. Hindi na siya nakalabas, patay na siya. Nanigas ang aking buong pagkatao sa tindi ng gulat at sakit. Isang inosenteng buhay ang nawala dahil sa akin.
At ang huling ebidensya ng aking logbook na nakatago sa ilalim ng sahig ay tuluyan ng naging abo sa harap ng aking mga mata. Lumingon ako sa dulo ng kalsada ng Kang at nakita ko ang isang itim na sasakyan ni Donato na dahan-dahan nang umalis palayo. Ang kanyang banta sa mansyon ay hindi lang basta salita. Ito ay isang sunog na handang lumamon sa bawat taong haharang sa kanyang daan. Ang aking gabi ay tuluyan ng binalot ng madilim na usok, ngunit sa gitna ng pagkawasak ng aking kanlungan, ang aking pluma ay nanatiling nakatago sa aking bulsa, tila isang huling pako na aking ibabaon sa kanyang kabaong. Ang marahang pagpatak ng ulan sa bubong na yero ng aking bagong dampa ay tila isang regular na ritmo ng aking pagsisisi sa gitna ng katahimikan ng gabi. Matapos ang marahas na paglagablab ng apoy na tumupok sa aking unang silid at kumuha sa buhay ng isang inosenteng kargador, hindi ako pinalayas ng daungan. Sa halip ang mga labandera, mga tagahabi ng lambat at ang mga kargador na madalas kong tulungan ay nagtulong-tulong upang bigyan ako ng isang maliit na masisilungan. Dito ko naramdaman na ang tunay na kalinga ay hindi nakukuha sa marangyang unan ng mansyon sa Makati, kundi sa pagyakap ng mga taong may parehong sugat sa buhay. Ate Teresa, heto po ang ilang lumang uniforme ng mga tripulante. May mga hiwa po sa siko, kailangan ng tahi mo. Ang pabulol na tawag ng isang batang kargador mula sa pinto. Iwan mo riyan, iho. Aayusin ko agad. Ang sagot ko habang pinapatuyo ang aking mga kamay sa aking duster. Sa bawat gabi ng aking pagpapakasakit sa pagtatahid, dahan-dahan kong binuo ang aking sariling network ng mga anino, mga kasambahay, mga tagaluto at mga kargador sa daungan na itinuturing ng mga mayayaman na mga walang mukha. Sila ang aking mga mata sa bawat sulok ng lungsod. Ngunit sa gitna ng aking tahimik na pagtatrabaho, napatigil ako nang marinig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng aking pinto na may kasamang marahang langit-ngit ng kahoy. Isang babaeng nakasuot ng formal na terno at may hawak na payong ang pumasok sa aking dampa, si Atty. Catalina Valderrama. Ang kanyang magilas na anyo bilang isang abogado ay dahan-dahang napalitan ng pagkagulat nang makita ang liit at dumi ng aking silid. Teresa Navarro. Ang pakilala niya, ang kanyang boses, ay tila may kasamang malambot na pang-uuyam. Actually, hindi naging madali ang pag-iwas sa mga tauhan ni Donato upang marating ang lugar na ito. Pero hawak ko ang kopya ng testamento ng Doña Salvacion. Alam kong peke ito dahil pinirmahan ito noong wala ng katinuan ng matanda. Tinitigan ko si Catalina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. May nakatagong interes na pilit kong binabasa. Bakit mo ako tinutulungan, Attorney Isaac Valderrama, kaalyado ng mga Alvarado? Gusto ko ring makita ang pagbagsak ng imperyo ni Donato Teresa. At kailangan ko ang iyong tulong upang buksan ang lihim na ket o safe ni Doña Salvacion sa loob ng mansyon. Alam kong nasa iyo ang susi. Ang pag-amin niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Inilabas ko ang isang gintong susi mula sa aking kahon ng pananahi, isang sadyang huwad na susi na binuo ko upang maging pain para sa kanya. Heto ang susi ng safe, Catalina, at ang safe, nakatago ito sa likod ng malaking larawan ng mga ninuno ng pamilya Alvarado sa silid aklatan ng mansyon. Bago pa man siya makasagot, nakita ko ang nanginginig na katawan ni Catalina dahil sa lamig ng gabi. Dahan-dahan kong kinuha ang isang piraso ng pinakuluang kamote mula sa aking maliit na kalan, hinati ko ito sa dalawa ng marahan at iniabot sa kanya ang kalahati. Ang usok ng init ng pagkain ay pumagitna sa aming dalawa. Nang tanggapin niya ang kamote, nagtagpo ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang marahang sipayo ng ulila sa pagitan naming dalawa. Dalawang babaeng itinapon at itinanggi ng pamilyang aming pinaglingkuran. Ang galit ko sa kanyang pagiging kaalyado ng kaaway ay dahan-dahang nahaluan ng habag. Salamat, Teresa, ang pabulol niyang sabi bago mabilis na lumabas sa pinto at sumakay sa kanyang sasakyan. Ngunit ang aking 12 taon ng pagiging kasambahay ay nagturo sa akin na huwag kailanman ibigay ang aking buong tiwala ng libre. Nang gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan ng Maynila, lihim akong lumapit sa bakod ng mansyon ng mga Alvarado, nakatago sa ilalim ng dambuhalang puno ng santol sa hardin. Sumilip ako sa bintana ng silid aklatan. Doon nakita ko si Donato Alvarado.
Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kasakiman habang may hawak na isang malaking bundo o bapor. Sa tabi niya si Catalina ay nakatayo nakatingin ng diretso habang binabantayan ang bawat galaw ng kanyang sariling ama. Sa isang mabilis na galaw, ginamit ni Donato ang isang bakal na martilyo upang marahas na dapfa ang pader sa likod ng larawan ng mga ninuno, ang saktong lokasyon na isinulat ko sa huwad na mapa na ibinigay ko kay Catalina. Walang safe doon, walang titulo. Tanging ang marahas na pagkabiyak ng semento ang narinig sa buong silid habang ang mukha ni Donato ay nabalot ng galit nang mapagtantong naloko siya. Nanlamig ang aking buong pagkatao sa likod ng kurtina ng ulan. Si Catalina ay nagtraidor. Ibinigay niya ang aking huwad na mapa sa kanyang ama sa loob lamang ng ilang oras upang makuha ang tiwala nito. Ang bawat alon ng aking sipayo ay tuluyan ng nag-apoy. At sa gabing ito naintindihan ko na sa mundong ito ako ay nag-iisa. Ang dulo ng aking pagtitiis ay mabilis na lumalapit at sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingan ng mga Alvarado ay magiging abo kasama ng kanilang kapangyarihan. Ang marahang pagpatak ng ulan sa bubong na yero ng aking dampa ay tila isang regular na ritmo ng aking pagsisisi habang nakatitig ako sa malayo. Sa labas ang marahas na ihip ng hangin mula sa lok ng Maynila ay lumilikha ng tila mga pabulol na bulong sa mga siwang ng lumang kahoy. Kakabalik ko pa lamang mula sa lihim na pagsubaybay sa mansyon ng mga Alvarado sa Makati. Ang bawat hakbang ko sa putik ng daungan ay may kasamang bigat ng katotohanang aking nasaksihan. Nakita ko si Catalina, ang babaeng dahan-dahan kong binigyan ng kalahati ng aking kamote sa gitna ng bago na nakatayo sa tabi ni Donato habang pilit nitong winawasak ang pader sa likod ng larawan ng mga ninuno ayon sa aking huwad na mapa. Isang matinding pait ang gumapang sa aking lalamunan. Ang aking 2 taon ng pag-aalaga kay Esperanza at pagtitiis sa mansyon ay nagturo sa akin na huwag kailanman magpakita ng kahinaan, ngunit ang pagkakanulo ng isang tao na akala ko ay may parehong sugat sa buhay ay tila isang dambuhalang saksak sa aking katinuan. Dahan-dahan akong naupo sa aking matigas na higaan sa tabi ng aandap-andap na liwanag ng isang maliit na kandila. Tinitigan ko ang aking lumang kahon ng pananahi, ang kaisa-isang bagay na naisalba ko noong gabing kalad ka rin ako palabas ng mansyon sa ilalim ng ulan. Ang kahoy nito ay gasgas na may mga bahid ng putik at katandaan. Naalala ko ang isang gabi 5 taon na ang nakalilipas habang pinupunasan ko ang mga binti ni Doña Salvacion Alvarado dahil sa matinding sakit ng rayuma. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay at bumulong sa boses na puno ng hapis. Teresa, ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay hindi nakikita sa kislap ng mga hiyas, kundi sa ilalim ng mga tahi. Ang paulit-ulit na bilin ng aking pumatay na amo na tila isang lihim na batingaw sa aking isipan. Kumuha ako ng isang maliit na karayom mula sa aking bulsa. Dahan-dahan marahang sinimulan kong rariin ang mga tahi sa linyada ng tela sa ilalim ng kahon ng pananahi. Ang bawat pagputol ko sa sinulid ay lumilikha ng isang marahang pagkalagot ng tela sa katahimikan ng aking dampa. Sa ilalim ng makapal na karton na nagsisilbing pundasyon ng kahon, naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Nang hilahin ko ito, isang lumang sobrang kulay kape ang lumabas. Sa loob bumulaga sa akin ang isang sertipiko ng kapanganakan na may tatak ng Civil Registry ng Cebu, may petsang 50 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan ng bata, Teresa Alvarado, ang ina, Salvacion Alvarado. Ang ama, Jose Navarro, isang hamak na tuwito na namatay sa dagat bago pa man ang kasal. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bawat salita sa papel ay tila naging mga dambuhalang alon na dahan-dahang lumalamon sa aking katinuan. Ang aking ina, ang Doña Salvacion Alvarado, na pinaglingkuran ko sa loob ng 20 taon bilang isang hamak na kasambahay, ay siya palang nagluwal sa akin sa mundong ito. Ang pamilyang nagsabing, niligtas nila ako sa gutom, ang pamilyang pinagtrabahuhan ko hanggang sa mamuti ang aking mga buhok habang ako ay natutulog sa maliit na silid sa kusina. Lahat ay isang marangyang dula-dulaan upang itago ang isang lihim ng pagkakasala. Nilapastangan nila ang aking buhay upang itago ang isang babaeng Alvarado na nagkaanak sa isang mahirap na tuitu.
Minahal niya ako, ngunit mas minahal niya ang danshdo ng kanyang pamilya hiya, kaya hinayaan niya akong mabuhay bilang isang anino sa sarili kong tahanan. Inilapit ko ang sertipiko ng kapanganakan sa aking dibdib. Ang magaspang na papel ay nanginginig sa tindi ng aking paghikbi nang walang tunog. Ang bawat patak ng aking luha ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng lumang kahon ng pananahi. Nababasa ang mga film kahoy nito na tila isang piping hiyaw ng katarungan para sa aking ama at ina. Sa sandaling iyon ang aking sipayo ay tuluyan ng nag-apoy. Ngunit ang aking katahimikan ay biglang binuwag ng isang marahas at sunod-sunod na pagpukpok sa aking pintong kahoy mula sa labas. Ang tunog ng paghampas ay mabilis may dalang matinding desperasyon na nagpabalik ng kaba sa aking dibdib. Teresa, buksan mo ang pinto, please. Ang pabulol na boses mula sa labas ay tila lunod sa sakit at ulan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto habang hawak ang aking maliit na panungkit na bakal. Sa labas sa ilalim ng marahas na ulan ng daungan nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot siya ng basang-basang sutana ng parokya. Si Lynn Mook Fidel Mendoza. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo nanginginig ang kanyang buong katawan habang ang tubig ay mabilis na umaagos mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang leeg. Bago pa ako makapagsalita, dahan-dahang bumigay ang kanyang mga tuhod at marahas siyang napaluhod sa aking paanan sa gitna ng putik ng aking dampa. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila isang taong nagmamakaawa ng kaligtasan para sa kanyang kaluluwa. Ang marahang pagpihit ko sa braso ni Padre Mendoza upang tulungan siyang tumayo ay may kasamang matinding pait ng katotohanan. Habang ang buong lungsod ay abala sa pagdiriwang sa loob ng mansyon ng mga Alvarado. Narito ang gabing tila nakikiramay sa aking sipayo sa tabi ng daungan ng Maynila. Hinila ko ang basang sutana ng pari sa loob ng aking maliit na dampa, isinara ang pinto upang harangan ang lamig ng ulan na pilit kaming binubulag. Patawarin mo ako, Teresa. Patawad. Ang boses ng pari ay puno ng panginginig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit habang nakaluhod sa basang sahig. Wala akong magawa. Si Donato, nalaman niya na ginamit ko ang pondo ng simbahan para sa operasyon sa puso ng aking kapatid na babae. Binantaan niya ako na kapag hindi ko binago ang testamento ni Salvation, isisiwalat niya ang dumi ko sa buong parokya. Ang hiya ang sumakal sa aking kaluluwa. Napatitig ako sa kanya. Ang aking lalamunan ay naging tuyo, tila ba ang bawat hangin na aking nilulunok ay may kasamang pait ng pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan ng aming pamilya. Ang aking 2 taon ng tahimik na paninilbihan ay tila binaluktot ng isang huwad na testamento na isinulat ng kamay ng isang taong may takot sa kahihiyan. Dahan-dahan kong kinuha ang lumang larawan ni Doña Salvacion mula sa aking kahon ng pananahi, ang larawang kapiraso ko lang nahanap sa ilalim ng papel ng aking kapanganakan. Lumapit ako sa lamesang narra at marahang inilapag ang larawan sa tapat ng mukha ng pari. Ang marahang paglapag ko sa larawan ay tila isang piping batingaw ng katarungan sa gitna ng dilim. God. Tumingin ka sa larawang ito, Padre Mendoza. Ang bulong ko, ang aking boses ay walang panginginig, ngunit puno ng matigas na talim. Ito ang babaeng 12 taon kong binihisan at inalagaan ng aking ina na pilit nating itinago sa ilalim ng duster ng kasambahay upang hindi magkaroon ng kahihiyan ang kanyang pamilya. At sa gabing ito ang kanyang huling hiling ay binaluktot mo upang protektahan ang sarili mong dumi. Maniwala ka ulit sa Diyos, Padre. Ang bawat kasalanan ay may katapat na pagbabalik, ngunit ang katapatan ay hindi kailanman binggi sa pagsisisi. Chika, napahagulgol ang pari sa harap ng larawan, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mukha. Trinidad, may iniwan si Salvacion. Hindi niya hinayaang magtagumpay si Donato nang walang laban. Ang kwintas na hiyas. Ang kwintas na pilit na inagaw ni Donato sa iyo noong gabi ng kanyang pagpanaw. May nakatagong micro SD card sa loob ng mechanical lock nito. Doon nakarecord ang kanyang pag-amin sa harap ng camera na ikaw ang kanyang panganay na anak at ang siyang may-ari ng bawat co-fan o share ng Alvarado Shipping. Nanigas ang aking buong pagkatao, ang aking kwintas.
Ang gintong kwintas na mabilis na kinuha ni Donato mula sa aking leeg habang ako ay kinakaladkad palabas. Nasaan ang kwintas, padre? Ang madiin kong tanong habang marahang hinahawakan ang kanyang balikat. Nasa loob ng personal safe ni Donato sa Tao Santa Misericordia. Ang pabulol na sagot ng pari ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa pagod. Ang tao na iyon ay kasalukuyang nakadaong sa dulo ng Pier 5, naghahanda para sa mabilisang pag-alis bago mag-umaga upang itago ang mga ilegal na kargamento ng pamilya Montemayor. Bago pa man ako makasagot ang aking lumang radio transmitter sa ibabaw ng lamesa, ang radio na sadyang ginawa ko upang maging lihim na linya para kay Esperanza ay biglang nagkaroon ng marahang static. Ang nanginginig at pira-pirasong tinig ng aking anak sa dulo ng kabilang linya ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanay, tulungan mo ako. Please! Ang pabulol na iyak ni Esperanza, ang kanyang boses, ay lunod sa matinding takot. Nandito kami ni Ate Emilia Cortez sa loob ng Contao Santa Misericordia. Dinala kami ni Donato rito. Sinasabi niyang, papatayin niya kami. Balak niyang sunugin ang buong kargamento ngayong gabi upang ibaon ang bawat ebidensya. Naputol ang signal. Ang tanging natira ay ang marahas na tunog ng ulan na humahampas sa aking bintana at ang mabilis na pagtibok ng aking kaba. Ang aking anak, ang aking Esperanza kasama si Emilia ay nasa loob ng nagbabagang bitag ni Donato at ang huling 12 taon ng aking pagtitiis ay mabilis na nag-apoy sa loob ng aking dibdib. Tiningnan ko ang pari pagkatapos ay ang aking kahon ng pananahi. Ang bawat kasinungalingan ng mga Alvarado ay dahan-dahang naglalaho, ngunit ang tunay na bagyo ay ngayon pa lang magsisimula sa ibabaw ng nagngangalit na alon. Ang marahas na ihip ng hangin sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa daungan ng Maynila ay tila isang malupit na paalala na ang bawat segundo ng aking pag-aalinlangan ay may katapat na buhay. Nakatayo ako sa basang deck ng Tao Santa Misericordia, ang dambuhalang sasakyang pandagat na pag-aari ng mga Alvarado na ngayon ay tila isang bakal na kulungan sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng krudo kalawang at ang masangsang na usok ng nagsisimulang apoy ay pumupuno sa aking pangamoy. Gamit ang aking lumang uniforme ng tagalinis ng kang, dahan-dahan akong nakalusot sa loob ng kusina ng tao nang walang sino mang nakapapansin. Nay, parang awa mo na buksan mo ang pinto. May usok na sa loob, ang nanginginig na hiyaw ni Esperanza mula sa kailaliman ng engine room. Mabilis kong tinahak ang daan patungo sa kailaliman ng tao, ang aking mga sapatos ay marahang dumadausdos sa basang bakal ng pasilyo. Pagpasok ko sa loob ng engine room, ang paligid ay nababalutan na ng makapal at itim na usok. Doon sa tapat ng naglalakihang tangke ng fuel na may leak, nakita ko si Esperanza at si Emilia Cortez. Nakatali ang kanilang mga kamay ng mahigpit sa bakal, na haligi nanginginig sa takot, habang ang dahan-dahang paggapang ng apoy ay malapit na sa kanilang kinaroroonan. Teresa, huwag kang lalapit. May sumasabog na sa ilalim. Ang pabulol na sigaw ni Emilia, ang boses ay puno ng hapis ng isang taong nawawala ng pag-asa. Nainay, takbo na. Ang iyak ni Esperanza, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at lungkot nang makita ang aking anyo sa gitna ng usokan. Bakit ka pa bumalik? Sinasabi ni Donato na pinatay mo si Mami. Bakit mo kami ililigtas? Tinitigan ko si Esperanza. Ang dalagang binuhat ko mula sa kanyang kuna, ang anak ng aking amo na itinuring kong kaisa-isang hininga ng aking buhay. Hindi ako nagsalita ng anuman. Lumapit ako sa tabi ng bukas na personal safe ni Donato, sa tabi ng kontrol ng makina. Doon sa ibabaw ng metal na silya, nakita ko ang gintong kwintas, nahiyas ang kwintas na may nakatagong micro SD card ng aking tunay na kapanganakan at ng aking karapatan sa Monteverde Alvarado. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng dalawang pagpipilian sa harap ng aking mga mata. Ang abutin ang gintong kwintas upang bawiin ang aking 2 taon ng dangal at karapatan. O ang gamitin ang aking mga kamay upang hawakan ang mabigat na palakol sa dingding at marahas na dapfa ang mga bakal na tanikala na nakagapos sa aking anak. Hindi ako nagatubili. Tinalikuran ko ang gintong kwintas. Inabot ko ang aking mga kamay sa dambuhalang palakol
at marahas kong inihampas ang bakal nito sa mga tanikalang nakagapos kay Esperanza. Ang marahas na tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong engine room, tila isang marahas na batingaw ng katarungan sa gitna ng apoy. Sa ikatlong paghampas, tuluyang nasira ang lock ng tanikala. Mabilis kong kinalas ang mga tali ni Esperanza at ni Emilia. Nay, ang hiyaw ni Esperanza habang marahas na yumayakap sa aking leeg, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa aking basang duster. Patawad! Patawad po! Akala ko ay totoong iniwan mo kami. Huwag kang matakot, anak! Ang bawat gabi ko sa daungan ay para sa'yo. Ang bulong ko habang marahang iniayos ang aking basang jacket sa kanyang mukha upang magsilbing harang sa makapal na usok. Ngunit sa gitna ng aming pagtakas, isang malakas na pagsabog mula sa likurang bahagi ng makina ang yumanig sa buong tao. Ang marahas na pagtagilid ng sasakyan ay naging sanhi upang bumagsak ang dambuhalang bigang bakal sa harap ng aming tanging lagusan. Ang langit-ngit ng nababaling bakal at ang pagbagsak ng mga nagbabagang semento mula sa kisame ay tuluyan ng humarang sa aming pinto. Teresa ang pinto selyado na mula sa labas. Ang hiyaw ni Emilia habang pilit na itinutulak ang pinto ngunit walang katinag-tinag. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang usok ay dahan-dahang nagiging itim at ang init ng apoy ay nagsisimula ng gumapang sa sahig na may leak ng krudo. Ang tanging natira sa aking bulsa ay ang pluma ng aking ama at ang marahang pagtibok ng aking kaba. Ang aming hantungan ay tila isang malaking kabaong ng bakal sa gitna ng karagatan at ang bawat segundo ng aming paghinga ay mabilis na nag-a-update patungo sa katapusan. Nay, hawakan mo ako! Bulong ni Esperanza habang mahigpit na nakakapit sa aking kamay sa gitna ng nagdidilim na silid. Ngunit ang mabilis na paglawak ng apoy sa tapat ng tangke ng fuel ay nagbabadya ng isang mas dambuhalang pagsabog. At sa pagkakataong ito, wala nang lilikuan ang bawat anino ng aming pag-asa. Tikane! Ang bawat makapal na usok na pumapasok sa aming mga baga ay hindi nakapagtago sa katotohanang dahan-dahan nang isinusuka ng nagbabagang bakal ng engine room ang aming huling pag-asa. Nakakapit ako kay Esperanza sa gitna ng dilim habang si Emilia ay pilit na hinahampas ang selyadong pinto ng silid makina gamit ang kanyang mga nanghihinang bisig. Ang init ay hindi na lamang basta sumasampal sa aming mga mukha. Ito ay nanunuot na sa aking balat, tila gustong tunawin ang aking uniforme ng tagalinis ng daungan. Nay, hindi ko na kaya. Ang pabulol na iyak ni Esperanza ang kanyang boses ay tila isang marahang paghingalo sa aking dibdib. Esperanza, huwag kang pipikit, narito si nanay. Ang sigaw ko habang pilit kong iniaayos ang aking basang jacket sa kanyang mukha. Ngunit sa gitna ng aming kawalan ng pag-asa, narinig namin ang isang marahas na tunog ng pagtama ng bakal sa pinto mula sa labas. Isang dambuhalang puwersa ang pilit na pumipihit sa selyadong hawakan ng pinto. Teresa Esperanza! Dumikit kayo sa pader! Ang sigaw ng isang babae mula sa labas. Si Catalina Valderrama. Nakatayo siya sa gitna ng usukan sa pasilyo, may hawak na isang dambuhalang tubo ng bakal na ginamit niya bilang lever upang marahas na dapfa ang kandado ng pinto. Sa huling hampas, tuluyang nasira ang lock. Bumukas ang pinto at inilantad ang mukha ni Catalina na punong-puno ng uling at pawis malayo sa mapagmataas na anyo ng isang abogado ng mga Alvarado. Mabilis, sumunod kayo sa akin. Ang utos niya habang inalalayan si Emilia na tumayo, habang maingat naming tinatahak ang daan patungo sa deck ng tao ang marahas na pagtagilid ng sasakyan, ay naging sanhi upang dahan-dahan kaming magpambuno sa mga hagdanan. Ngunit bago pa man kami makarating sa dalampasigan, nakita ko si Catalina na mabilis na lumapit sa control room ng komunikasyon ng tao. Ano ang ginagawa mo, Catalina? Ang tanong ko. Actually, Teresa, hindi ko hahayaang matapos ang gabing ito nang walang kaparusahan ang aking ama. Ang sagot ni Catalina habang isinasalpak ang isang maliit na recording device sa main transmitter ng tao. Naka-livestream si Aling Marites sa labas ng pier. At sa mga sandaling ito ang buong Makati,
at ang buong bansa ay maririnig ang tunay na boses ng pamilya Alvarado. Sa isang iglap ang dambuhalang loa o speaker ng Tau Santa Misericordia ay tumunog. Ang pabulol na boses ni Donato ay umalingawungaw sa buong daungan, sumasabay sa ihip ng hangin ng bagyo. Ang bawat kasambahay na gaya ni Teresa ay madaling palitan Catalina. Ang boses ni Donato sa recording ay punong-puno ng kasakiman. Ginamit ko lang ang testamento ni Mommy upang makuha ang mga barko at ang mga kargamento ng mga Montemayor. At si Esperanza isang bata lang siya na madali kong mapapatahimik kapag nakuha ko na ang kontrol. Ang bawat salita niya ay tila mga saksak sa puso ng mga mangingisda at kargador na nagtipon sa pier. Ang mga taong dati ay naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan ay ngayon ay binalot ng matinding galit. Nakita ko si Aling Marites sa malayo ang kanyang cellphone, ay nakatutok sa amin ang kanyang live stream, ay binalot ng milyong-milyong komento ng pagtatakwil sa mga Alvarado. Well, hulihin ang hayop na iyan. Siya ang totoong mamatay tao. Ang sigaw ng isang kargador habang marahas na itinuturo si Donato na nagtatangkang tumakas patungo sa isang maliit na aswang o lifeboat. Ngunit ang mga kargador at mga laokong na matagal kong tinulungan sa daungan ay mabilis na humarang sa kanyang daan. Binuo nila ang isang dambuhalang pader ng mga tao na hindi niya kayang tistisin. Nakita ko kung paano siya dinagan ng mga kalalakihan at dahan-dahan siyang binihisa ng posas ng mga operatiba ng Coast Guard na kapararating lang. Pagbaba namin sa deck, sinalubong ako ng malamig na ulan ng Maynila. Napaupo ako sa basang semento ng pier humihingal at nanginginig ang buong katawan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, naramdaman ko ang marahang paghawak ni Esperanza sa aking kamay. Lumuhod siya sa aking harapan, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Nay, patawad po ang pabulol na iyak ni Esperanza. Naging mahina ako. Akala ko ay mailigtas kita sa karahasan ni Donato kung susunod ako sa bawat utos niya. Patawad, nanay. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit, isang yakap ng isang inang muling nabuhay mula sa kanyang sariling libing. Tahan na, anak. Ang bawat gabi ko sa daungan ay natapos na ng may kapayapaan. Sa tabi namin lumapit si Doña Caridad, ang aking matandang biyanan na dati ay tumawag sa aking duster na marumi. Nakatayo siya roon, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang bagay na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng mga sasakyan ng pulis, ang gintong kwintas na hiyas. Trinidad, anak, ang bulong ng matanda habang dahan-dahang inilalagay ang kwintas sa aking nanginginig na palad. Nakuha ko ito sa loob ng kwarto ni Donato bago siya tumakas. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Heto ang katotohanan ng iyong ina. Tinitigan ko ang kwintas sa aking palad. Ang 12 taon ng aking sipayo ay tuluyan nang natapos, ngunit ang tunay na lihim ng aking nakaraan ay dahan-dahang bubukas sa ilalim ng mechanical na lock nito. Ang bawat marahang patak ng ulan sa labas ng aking maliit na dampa ay tila mga luha ng pagsisisi na matagal nang ibinaon ng langit sa ilalim ng lupa. Nakaupo ako sa tabi ng lamesang kahoy, ang aking mga nanginginig na daliri ay marahang humahaplos sa gintong kwintas na hiyas na ibinigay sa akin ni Aling Caridad kanina sa daungan. Ang bawat kislap ng mga hiyas sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kandila ay tila mga matang nagmamasid, naghihintay sa pagbubukas ng aking huling lihim. Nay, heto ang laptop ni Ate Emilia. May card reader ito para sa micro SD card. Iyang pabulol na bulong ni Esperanza habang dahan-dahang inilalapag ang computer sa aking tapat. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng muot ng uling at uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin ng may katatagan. Sa kanyang tabi si Catalina Valderrama ay nakatungo, walang bakas ng dating pagmamataas ng isang abogado ng mga Alvarado. Ang bawat laway na aking nilulunok ay may pait, sapagkat alam ko na sa loob ng maliit na card na ito ay ang katotohanang yayanig sa aking buong pagkatao. Dahan-dahan kong pinihit ang mechanical lock ng kwintas. Sa tulong ng aking maliit na karayom ng pananahi, marahan kong sinungkit ang nakatagong siwang ng ginto. Ang marahang pagbuka ng lock ay naglabas ng isang napakaliit na micro SD card. Isinalpak ko ito sa computer. Bumulaga sa screen ang mukha ni Doña Salvacion Alvarado. Ang matandang babaeng pinaglingkuran ko sa loob ng 20 taon
Ang babaeng pinaliliguan ko tuwing umaga at pinupunasan ang mga binti kapag sumasakit ang rayuma ay nakatitig sa akin nang may nanginginig ng ngiti ng matinding pagsisisi. Teresa, aking anak. Ang pabulol na simula ni Doña Salvacion sa video ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, man. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Patawarin mo ako, anak. Noong isilang kita, 25 taon na, ang nakalilipas na takot ako sa sasabihin ng aking pamilya at ng marangyang lipunan ng Makati. Ipinagpalit ko ang iyong dangal bilang aking panganay na anak para sa aking reputasyon. Hinayaan kitang mabuhay bilang isang kasambahay sa sarili mong tahanan, habang ang bawat bilyon ng aking kumpanya ay nakapangalan na sa'yo simula pa nung araw na makuha ko ang aking mana. Inilapit ni Salvacion ang kanyang mukha sa kamera, ang kanyang mga mata ay nanginginig sa luha. Ang kwintas na ito, kasama ang orihinal na rehistro sa ilalim ng iyong pangalan, ang magpapatunay na ikaw ang tunay na tagapagmana ng Alvarado Shipping. Patawarin mo ako, Teresa. Patawad dahil naging duwag ako. Bumagsak ang aking buong pagkatao sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat hikbi na matagal kong pinigilan ay tuluyan ng kumawala. 20 taon akong natulog sa maliit na silid sa tabi ng kusina, kumain ng mga tira-tirang pagkain ng kanyang mga anak at itinuring ang aking sarili na isang hamak na kasambahay sa tapat ng aking sariling ina. Ginamit niya ang aking katapatan at ang aking pagmamahal upang maging anino sa sarili kong buhay. Dahan-dahan kong inilapat ang aking nanginginig na palad sa screen ng computer. Marahang hinahaplos ko ang muka ng aking ina na nag-iwan ng ganitong uri ng matinding sipayo. Teresa, ang pabulol na tawag ni Catalina, dahan-dahang lumuhod sa aking tapat habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang muka. Patawad po. Ibinigay ko ang mapa kay Donato dahil sinasabi niyang kilalanin niya ako bilang anak. Masyado akong nabulag ng pangarap na magkaroon ng pamilya. Tumayo ka dyan, Catalina! Ang malamig kong sagot ang aking boses ay walang panginginig. Naintindihan ko ang tindi ng sipayo mo bilang anak na itinapon. Ngunit ang katarungan ay hindi itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga inosente. Kung gusto mong magkaroon ng dangal, patunayan mo ito sa harap ng batas. Gagawin ko, Teresa! Ako ang tatayo bilang testigo laban kay Donato at sa mga huwad na dokumento ng Dichuk, ang matigas na pangako ni Catalina habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit ang aming sandali ng katahimikan ay biglang binuwag ng marahang vibration ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula kay Salvador Villamor, ang hepe ng mga investigador ng pamahalaan. Teresa, ang boses ni Salvador ay puno ng matinding tensyon. Nalaman ng mga abogado ng mga Alvarado na hawak mo ang micro SD card. Sinasabi nilang ang video ay gawa-gawa lamang ng isang AI at peke ang mga lagda sa sertipiko ng kapanganakan. Kung hindi natin makuha ang orihinal na rehistro ng kapanganakan mo sa simbahan ng Quiapo at ang testimonya ni Padre Mendoza bago mag-alas 8 bukas ng umaga, tuluyan nilang ipapawalang bisa ang karapatan mo sa Monteverde Alvarado Shipping. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bawat hakbang ni Donato sa labas ng bansa ay tila may kasunduan pa rin ng mga makapangyarihang tao upang manatiling nakatago ang katotohanan. Huwag kayong mag-alala. Salvador, ang malamig kong sagot habang inililigpit ang gintong kwintas sa aking kahon ng pananahi. Ang orasan ng katotohanan ay hindi kailanman magiging huli at sisiguraduhin kong bukas ang bawat kasinungalingan nila ay magiging abo. Tumingin ako kay Esperanza at kay Catalina. Ang huling laban ay hindi na tungkol sa yaman, ito ay tungkol sa kaluluwa ng aming pamilya, at ang countdown patungo sa katarungan ay dahan-dahang nagsisimula na sa dulo ng aking mga kamay. Ang bawat marahang patak ng ulan sa labas ng sasakyan ay tila nagmamadaling mga segundo na lumilipas habang tinatahak namin ang daan patungo sa simbahan ng Quiapo. Madilim ang gabi sa Manila at ang sikat ng mga ilaw ng kalsada ay dahan-dahang lumilikha ng mga maputlang anino sa basang semento. Kasama ko si Salvador Villamor at si Catalina Valderrama sa loob ng kotse, bawat isa sa amin ay balot ng matinding tensyon. Ang orasan ng katotohanan ay mabilis na nag-a-update
At mayroon na lamang kaming 7 oras bago sumapit ang 8:00 ng umaga, ang takdang oras ng paglilitis sa Makati, kung saan tuluyan ng ipapawalang bisa ng mga huwad na abogado ng mga Alvarado ang aking karapatan. Teresa, ang sabi ni Padre Fidel, ang orihinal na rehistro ng binyag at kapanganakan mo ay nakatago sa pinakalumang archive ng Quiapo Church. Ang seryosong paalala ni Salvador habang mabilis na minamaniobra ang sasakyan sa pagitan ng mga jeepney. Iyon lamang ang tanging dokumento na may pirma ni Doña Salvacion at ang tatay mong si Jose Navarro na hindi nila kayang manipulahin sa pamamagitan ng AI. Kailangan nating magmadali, Salvador. Ang malamig kong sagot, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking lumang kahon ng pananahi na naglalaman ng gintong kwintas. Ang pamilya Alvarado ay may mga mata sa bawat sulok. Hindi nila hahayaang makarating ako sa dambana ng buhay. Pagdating namin sa tapat ng dambuhalang simbahan ng Quiapo, ang paligid ay nababalutan ng katahimikan ng madaling araw. Ang dambuhalang pintong kahoy ng simbahan ay bahagyang nakabukas, naglalabas ng amoy ng nasusunog na wax ng mga kandila at lumang insenso. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob. Ang marahang langit-ngit ng aming mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga bulong ng nakaraan na gumising sa buong dambana. Nahanap namin ang silid ng mga archives sa likod ng sacristy. Sa tulong ng isang matandang sacristan na nakakaalam ng aking boses noong bata pa ako, binuksan niya ang dambuhalang cabinet na gawa sa naara kung saan nakatago ang mga libro ng rehistro ng dekada 70. Heto manang Teresa, ang rehistro ng taong 1976 tete, ang bulong ng sakristan habang iniaabot ang isang napakapal at naninilaw na aklat. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina. Ang bawat paglipat ko ng papel ay lumikha ng isang marahang kaluskos sa katahimikan ng silid. At doon sa pahina 127, bumulaga sa akin ang katotohanan. Ang aking kapanganakan. Ang pangalan ko, Teresa Alvarado Navarro. Ang mga pirma ng aking mga magulang, ang magandang sulat kamay ni Doña Salvacion Alvarado at ang magaspang ngunit tapat na lagda ng aking ama si Jose Navarro. Tinitigan ko ang tuyong tinta na matagal nang nabaon sa papel sa loob ng 50 taon. Dahan-dahan kong inilapat ang aking nanginginig na palad sa ibabaw ng kanilang mga pirma. Ang marahang paghaplos ko sa papel ay tila isang yakap mula sa aking mga magulang na matagal kong hinanap sa gitna ng aking sipayobe. Sa sandaling yon, ang aking puso ay napuno ng ganap na kapayapaan. Hindi ako isang taong walang pangalan. Ako si Teresa Alvarado Navarro, ang panganay na anak na binihisa ng uniforme ng kasambahay upang itago ang kasalanan ng iba. Ngunit ang aming sandali ng pagbabalik ay biglang binuwag ng marahas na pagkalog ng pintong bakal ng archive room mula sa labas. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos at ang amoy ng gasolina ay dahan-dahang sumusuot sa ilalim ng pinto. Teresa May, mga lalaking nakamaskara sa labas. Sinisimulan nilang magbuhos ng gasolina, ang sigaw ni Catalina habang pilit na itinutulak ang pinto ngunit selyado na mula sa labas. Donato! Ang bulong ko, ang aking boses ay naging malamig at kasing tigas ng semento. Hindi pa rin siya sumusuko kahit nasa loob na siya ng piitan. Nagsimulang pumasok ang makapal at itim na usok sa mga siwang ng pinto, tila isang dambuhalang ahas na handang lumamon sa aming katinuan. Kinuha ko ang rehistro at dahan-dahan kong isinilid sa loob ng aking kahon ng pananahi, sinisiguradong protektado ito ng mga lumang sinulid at tela. Salvador, ang bintana sa likod, doon tayo dadaan. Ang utos ko habang marahas kong binasag ang salamin ng bintana gamit ang isang lumang silyang kahoy. Dahan-dahan kaming lumabas sa makipot na bintana patungo sa likurang bahagi ng dambana ng Quiapo. Ang ulan ay malakas na humahampas sa aking mukha, pilit akong binubulag habang binabagtas namin ang madulas na semento. Ngunit bago pa kami makarating sa sasakyan, 4 na lalaking may hawak na mga patalim ang mabilis na humarang sa aming daan. Ibigay mo sa amin ang kahon, Teresa, ang sigaw ng isa sa kanila. Kung hindi dito na magtatapos ang laban mo sa Quiapo. Tumingin ako kay Salvador at kay Catalina. Ang aking daliri ay mahigpit na nakakapit sa pluma ng aking ama sa aking bulsa.
Ang orasan ay nagpapakita na mayroon na lamang kaming 4 na oras at ang huling laban para sa aking dangal ay dahan-dahang nag-aapoy na sa gitna ng ulan. Ang matalas na kislap ng patalim sa ilalim ng ulan ay tila mga mata ng kamatayan na naghihintay sa aming huling pagkakamali. Nakatayo ako sa gitna ng basang bakuran ng simbahan ng Quiapo, mahigpit na nakakapit ang aking mga daliri sa hawakan ng aking lumang kahon ng pananahi. Sa loob niyon nakatago ang dambuhalang aklat ng aking kapanganakan, ang kaisa-isang ebidensya ng aking tunay na pangalan at ang aking 2 taon ng pagtitiis. Ibigay mo sa amin ang kahon, Teresa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang sigaw ng pinuno ng mga lalaking nakamaskara. Ang kanyang boses ay tila isang marahas na daing sa gitna ng bago. Hindi ko ibibigay ang buhay ko sa mga asong binayaran ng isang kriminal. Ang malamig kong sagot habang dahan-dahang umatras pilit na inilalagay si Catalina sa aking likuran. Humakbang ang 2 lalaki, papalapit ang kanilang mga patalim, ay nakaturo sa aking dibdib. Ngunit bago pa man sila makalapit, mabilis na humarang si Salvador Villamor sa aking tapat. Ang kanyang matikas na anyo ay nagkaroon ng marahas na determinasyon habang ginagamit niya ang kanyang payong bilang sandata upang marahas na dappa ang kamay ng unang sumugod. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bakuran, kasabay ng panginginig ng kamay ng lalaki nang mabitawan ang kanyang patalim. Teresa, takbo na ilabas mo ang rehistro, ang hiyaw ni Salvador habang pilit na nakikipagbuno sa 2 pang lalaki. Ngunit ang isa sa mga tauhan ni Donato ay mabilis na nakalusot sa gilid ng mga puno ng santol. Sa isang mabilis na galaw, sumugod siya sa akin ang kanyang patalim ay nakaturo sa aking duster. Sa mga sandaling iyon ang aking puso ay tila naputol, ngunit bago pa man dumikit ang talim sa aking balat, isang marangyang anyo ng babae ang marahas na humakbang sa pagitan namin. Si Catalina! Isang matalim na daing ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi nang dahan-dahang dulas ang patalim sa kanyang braso, nag-iiwan ng isang mahaba at pulang marka ng sugat. Ang marahas na pagbuhos ng ulan ay mabilis na naghugas sa dugo na pumatak sa basang semento. Sa unang pagkakataon, ang anak na nag-traitor sa akin dahil sa pangarap na magkaroon ng pamilya ay siya palang nag-alay ng sariling katawan upang maging kalasag ko sa kamatayan. Catalina, ang sigaw ko habang marahas kong itinulak ang lalaki gamit ang aking mabigat na kahon ng pananahi. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng lalaki sa putikan ay sumabay sa biglang pagdating ng mga deboto, ng pong-itim na Nazareno at mga tindera ng Quiapo na nagising dahil sa kaguluhan. Pinangungunahan sila ng mga sakristan na may dalang mga pamalo. Hulihin ang mga yan! Sinusunog nila ang simbahan, ang sigaw ng mga tao. Ang bawat boses nila ay tila isang dambuhalang alon ng katarungan na mabilis na gumising sa buong barangay. Nang makita ng mga tauhan ni Donato na sila ay napaliligiran na ng taong bayan, mabilis silang nagtakbuhan patungo sa naghihintay na itim na sasakyan. Sa labas ng gate, iniwan ang Quiapo sa gitna ng matinding tagumpay ng aming paninindigan. Inalalayan ko si Catalina na maupo sa ilalim ng maliit na bubong ng sacristy. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng ginaw at sakit. Kinuha ko ang aking maliit na panahi mula sa kahon marahan kong pinunit ang laylayan ng aking duster upang gawing bendahe. Gamit ang aking mga nars na kamay, marahang nilinis ko ang kanyang sugat at itinikom ang bendahe ng may buong kalinga. Ang bawat patak ng ulan sa aking pisngi ay tila naging maligamgam na luha ng isang inang nakita ang muling pagsilang ng kanyang anak. Salamat, Teresa. Patawad po ang pabulol na bulong ni Catalina habang nakatitig sa aking mga thorap na palad. Dapat ay ako ang nagpoprotekta sa iyo bilang abogado, pero ang tunay na proteksyon ay hindi nakasulat sa mga dokumento ng batas, Catalina. Ito ay nasa pagpili mong iligtas ang buhay ng iba sa gitna ng panganib. Ang malamig ngunit may lambot kong sagot habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Tayo na, ang bawat minuto ay naglalapit sa atin sa 8:00. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan ni Salvador na nakaparada sa labas. Ang ulan ay dahan-dahan nang humuhupa habang binabagtas namin ang highway patungong Makati.
Ang orasan sa dashboard ay nagpapakita na mayroon na lamang kaming 15 minuto bago mag-alas 8 ng umaga. Nakarating kami sa tapat ng dambuhalang gusali ng korte sa Makati ng saktong alas 7:55. Nakatayo sa harap ng pintuan ang mga abogado ng mga Alvarado, nakasuot ng kanilang mamahaling terno at may mga mapanlinlang na ngiti sa labi tiwalang-tiwala na ako ay hindi na muling makakarating sa dambana ng katarungan. Tumingin ako kay Salvador at kay Catalina. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kahon ng pananahi na naglalaman ng aming huling alas. Handa na ba kayo? Ang tanong ko habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Handa na kami, nanay, ang sabay na sagot ng dalawang babaeng binuo ko sa gitna ng bago. Humakbang ako patungo sa hagdanan ng korte ng may taas noo. Ang huling paghuhukom ay nagsisimula na sa loob ng silid ng paglilitis at sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingan ng mga Alvarado ay tuluyan ng maglalaho. Ang malamig na hangin ng aircon sa loob ng silid ng hukuman sa Makati ay tila isang marahang hampas ng katotohanan na dahan-dahang nagpapatuyo sa natitirang ulan sa aking duster. Saktong alas 8 ng umaga. Nakatayo ako sa tabi ni Atty. Salvador Villamor at Atty. Catalina Valderrama, hawak ang aking lumang kahon ng pananahi. Ang bawat tao sa loob ng courtroom, mga mamamahayag, mga opisyal ng Alvarado Shipping at ang mga huwad na abogado ni Donato ay nakatitig sa akin nang may pag-aalinlangan at bulong na tila ba ako ay isang aninong hindi dapat naroroon. Sa kabilang dako nakaupo ang mga kinatawan ni Donato Alvarado. May mga nakangiting mukha ng tiwala sa sarili, tiwalang-tiwala na ang kanilang inihandang huwad na testamento ay hindi kayang buwagin ng isang hamak na kasambahay. Attorney Valderrama, handa na ba ang inyong panig na maghain ng depensa laban sa kasong qualified theft at murder laban kay Teresa Navarro, ang madiin at walang emosyong tanong ng hukom? Handa na kami, Your Honor, ang matatag na sagot ni Catalina habang humahakbang sa gitna ng silid. Ngunit hindi lamang depensa ang aming ihahain ngayong umaga. Ihahain namin ang katotohanang 12 taon ng ibinaon ng pamilya Alvarado sa ilalim ng kanilang marangyang pangalan. Mabilis na tumayo si Padre Fidel Mendoza mula sa likurang bahagi ng courtroom. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang basang sutana ay bakas ng puyat at pagsisisi habang dahan-dahang lumalapit sa dambana ng katarungan. Sa harap ng hukom, formal niyang isinuko ang huwad na testamento at inamin ang katotohanan. Nagsinungaling ako, Your Honor. Ang pabulol na pag-amin ng pari, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng hiyang matagal nang sumakal sa kanyang kaluluwa. Si Donato Alvarado ang nag-utos sa akin na gawin ang peking testamento noong mawalan ng katenuan si Doña Salvacion. Ginamit niya ang aking personal na lihim upang maging bihag ako sa kanyang kasakiman. Ang aking kondaw, si Teresa Navarro, ay walang kasalanan. Isang dambuhalang bulong ng pagkabigla ang umalingaw-ngaw sa buong silid ng hukuman. Ang kamera ni Aling Marites na nakatutok mula sa gilid ay mabilis na nag-update ng kanyang livestream. At sa loob ng isang segundo ang mukha ni Donato na nakakulong sa piitan ay tuluyan ng binalot ng matinding pagtatakwil ng buong bansa. Inilabas ko ang orihinal na aklat ng rehistro mula sa aking kahon ng pananahi at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa ng hukom kasama ang gintong kwintas na hiyas. Heto ang orihinal na rehistro ng aking kapanganakan mula sa simbahan ng Quiapo, Your Honor. Ang malamig kong pahayag habang dahan-dahan kong binubuklat ang pahina 127. Dito nakasulat ang aking tunay na pangalan, Teresa Alvarado Navarro, ang panganay na anak ni Doña Salvacion Alvarado. At heto ang kwintas na iniwan niya sa akin na naglalaman ng micro SD card ng kanyang sariling pag-amin. Isinalpak ni Salvador ang card sa computer ng korte. Ang dambuhalang monitor sa dingding ay biglang nagpakita ng mukha ni Doña Salvacion. Ang kanyang pabulol na iyak at ang kanyang marahang pag-alay ng pagpapala sa video ay naging huling hatol na bumasag sa bawat kasinungalingan ni Donato. Teresa, ang aking panganay, ang siyang may-ari ng bawat share ng Alvarado Shipping, ang boses ng aking ina sa screen ay umalingaw-ngaw sa buong silid puno ng pagkilala na matagal kong hinanap sa gitna ng aking sipayo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao.
Ang aking 50 taon ng pagtitiis ang bawat gabing natulog ako sa maliit na silid sa tabi ng kusina ay nagtapos hindi sa yaman, kundi sa pagkakamit ng aking tunay na pangalan. Ang hiya na ginamit nila upang sirain ako ay tuluyan ng naging bantingaw ng aking tagumpay. Ang hukumang ito ay nagdedeklara na si Teresa Alvarado Navarro, ang tunay at legal na tagapagmana ng Alvarado Shipping, ang pinal na hatol ng hukom kasunod ng marahas na pagbaba ng kanyang gintong martilyo na tila huling pako sa kabaong ng mga Alvarado. Yumakap sa akin si Esperanza at si Catalina, ang kanilang mga luha ay mabilis na gumuhit sa aking balikat. Ang pamilyang itinapon ng kasakiman ay muling nabuo sa gitna ng dambana ng katarungan. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng mabilis na takbo ng mga mamamahayag. Ngunit bago ako sumakay sa sasakyan, tumigil ako at tinitigan ang naglalakihang gusali ng Makati. Ang aking pangalan ay malinis na at ang bawat kontaw ng Alvarado ay hindi na muling magdadala ng kanilang mga ilegal na kargamento palayo sa bansa. Tapos na Ate Teresa, ang bulong ni Esperanza habang hinahawakan ang aking turap na palad. Hindi Esperanza, ang malamig kong sagot habang tinitigan ang gintong kwintas sa aking kamay. Ang laban ay natapos na sa korte, ngunit ang pagbuo ng isang bagong tahanan ay ngayon palang magsisimula. Ang marangyang mansyon ng mga Alvarado sa Makati ay hindi kailanman magiging isang tunay na tahanan kung ang bawat sulok nito ay itinayo sa ibabaw ng sipayo at mga kasinungalingan ng nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng malawak at abandonadong sala, pinagmamasdan ang mga dambuhalang kristal ng chandelier na matagal kong pinunasan sa loob ng 20 taon bilang isang hamak na kasambahay. Ngayon ang gusaling ito ay sa wakas ay sumasailalim na sa isang formal na auction. Ipinasya kong ibenta ang buong mansyon ng aking ina, si Doña Salvacion Alvarado, hindi dahil sa galit, kundi dahil ang aking pagkatao ay hindi kailanman magiging malaya kung mananatili akong nakakulong sa palasyo ng mga taong nagtapon sa aking kabataan. Teresa, ang mga papeles para sa pagbili ng lupa sa tabi ng daungan ng Maynila ay tapos na Mims. Ang pabulol na paalala ni Attorney Catalina Valderrama habang lumalapit sa aking tabi. Hindi na siya nakasuot ng kanyang mamahaling suit ng abogado. Simple na lamang ang kanyang terno at ang kanyang braso ay may bendahe pa rin mula sa sugat na nakuha niya sa dambana ng Quiapo. Matapos siyang managutan sa batas at sumailalim sa suspensyon ng kanyang lisensya dahil sa pakikipag-ugnayan kay Donato, noong una pinili niyang maglingkod bilang tagapamahala ng legal na tanggapan para sa aking bagong proyekto. Salamat, Catalina. Ang bawat sentimo mula sa benta ng mansyong ito ay gagamitin natin upang itayo ang tahanan ni Salvation. Ang malamig, ngunit may lambot kong sagot habang dahan-dahang inililigpit ang aking mga gamit. Isang kanlungan at libreng tanggapang legal para sa mga kasambahay mga labandera at mga kargador sa daungan na madalas na biktima ng pang-aabuso. Bago ko tuluyang lisanin ang Makati, dinala ako ng aking mga hakbang sa lungsod ng Muntinlupa upang bisitahin si Donato Alvarado sa loob ng pambansang bilangguan. Sa loob ng silid bisitahan, nakita ko siya na nakasuot ng kulay orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay payat at wala na ang dating yabang ng isang fotong direktor. Nang makita niya ako, pilit niyang inabot ang aking kamay sa tapat ng lamesang bakal. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Teresa, please, kailangan mo akong tulungan. Ang pagsusumamo ni Donato, ang kanyang boses, ay tila isang pirapirasong hiyaw ng isang nasusukol na lobo. Pamilya tayo, di ba 20 taon kitang pinatira sa mansyon? Ako ang nagbigay sa iyo ng pagkain noong wala kang matuluyan. Tinitigan ko si Donato nang walang katinag-tinag. Ang bawat salita niya ay tila mga walang kabuluhang hangin sa aking pandinig. Ang mansyon ay hindi mo ibinigay sa akin dahil sa awa, Donato. Ginawa mo akong alipin upang magkaroon ka ng tagalinis ng dumi mo habang dahan-dahan mong ninanakaw ang mga barko ng aking ina. At ang pagkain, binayaran ko iyon ng bawat patak ng aking pawis at ng dangal ng aking ama. Dahan-dahan kong inilagay ang aking lumang tansong susi ng back gate ng mansyon sa ibabaw ng lamesang bakal. Ang marahang tunog ng paglapat ng metal sa mesa ay tila pinal na hatol sa aming nakaraan. Hindi ako Alvarado dahil sa iyo, Donato,
at hindi na ako muling magsisilbi sa kasakiman mo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid. Hindi na inalintana ang kanyang mga hiyaw ng pagsusumamo. Mamo, nauunti-unting nalunod sa marahas na paglapat ng pintong bakal ng bilangguan. Paglipas ng 3 buwan, ang tahanan ni Salvacion ay opisyal nang nagbukas sa tapat ng daungan ng Maynila. Sa gitna ng main lobby, ipinalagay ko ang isang dambuhalang glass case. Sa loob niyo nakasabit ang gintong kwintas na hiyas na naglalaman ng micro SD card ng aking tunay na kapanganakan. Nakatabi sa aking lumang uniforme ng kasambahay na sandigan ng aking 20 taon ng pagtitiis. Hindi ko ito inilagay upang ipagmalaki ang aking yaman. Inilagay ko ito bilang paalala na ang isang babaeng pinalaya sa ulan ay hindi kailanman kailangang maging isang bagong donya upang patunayan ang kanyang tunay na halaga. Chieftain Teresa, ang mga kargador sa Pier 5 ay handa na para sa formal na pagbabahagi ng mga shares ng kumpanya, ang masiglang tawag ni Esperanza habang lumalapit sa aking tabi. Tumingin ako sa aking anak, Esperanza. Ang batang pinrotektahan ko mula sa kanyang kuna ngayon ay nakatayo sa aking tabi ng may taas noo. Nay! Ang mahina niyang bulong habang dahan-dahang hinahawakan ng aking torap na palad. Maaari ko na po ba kayong tawaging nanay sa harap ng lahat? Isang marahang sipayo ng emosyon ang gumapang sa aking dibdib. Dahan-dahan ko siyang niyakap nang mahigpit na ramdaman ang init ng kanyang pag-ibig na matagal kong hinanap. Ang kasunduan ng dugo ay maaaring isulat sa papel Esperanza, ngunit ang pagiging pamilya ay itinayo sa ibabaw ng bawat sakripisyo at katapatan. Sapat na ang yakap mo ngayong gabi upang tawagin kitang anak. Humarap ako sa malawak na tanawin ng lok ng Maynila habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng naglalakihang mga barko. Ang amoy ng basang putik uling at ang alat ng dagat ay nananatiling pamilyar sa aking pangamoy, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng lockdown na magsasara sa aking pangarap. Malaya na ako at ang aking paghihilom ay tuluyan ng nagsisimula sa tapat ng aking sariling tahanan. Ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng lok ng Maynila ay dahan-dahang nagpapawi sa huling malamig na simoy ng hangin ng nagdaang bagyo. Sa balkonahe ng tahanan ni Salvacion, nakatayo ako habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga barkong dahan-dahang naglalayag patungo sa malalim na karagatan. Ang bango ng bagong luto na kanin mula sa kusina ng May-am ay humahalo sa amoy ng tuyong semento at ang maalat na hangin ng daungan mga pamilyar na amoy na ngayon ay nagbibigay sa aking kalooban ng ganap na kapayapaan. Tinitigan ko ang gintong kwintas na hiyas at ang aking lumang uniforme ng kasambahay na nakasabit sa loob ng glass case sa lobby. Marami sa daungan ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba si Doña Salvacion. Ang aking sagot ay nananatiling simple. Napatawad ko na ang kanyang 20 taon ng pagtanggi sa akin bilang kondaw o anak. Alam ko na ang kanyang takot sa kahihiyan ng lipunan, hiya ang nagbura ng aking dangal noong siya ay nabubuhay pa. Ngunit ang pag-ibig na kanyang iniwan sa loob ng lock ng kwintas ay sapat na upang malaman ko na ako ay kanyang minahal sa malayo ba. Hindi ko pinatatawad si Donato dahil ang batas ang siyang dapat maningil sa kanyang bawat karahasan. Ngunit pinalaya ko na ang aking sarili mula sa pasanin ng galit laban sa kanya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang pamilyang sumira sa iyo. Ang tunay na kapatawaran ay ang paghinto ng panginginig ng iyong puso tuwing naaalala mo ang kanilang mga kasalanan. Nahanap ko na ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nanggaling sa pagiging tagapagmana ng Alvarado Shipping, kundi sa katotohanang binuo ko ang aking bagong tahanan kasama si Esperanza at si Catalina. Sa bawat araw pinapanood ko si Catalina na gumagabay sa mga matatandang kasambahay na nagrereklamo sa aming legal desk at si Esperanza na marahang nag-aalaga sa mga batang may sakit sa aming center, Swan. Ang aming pamilya ay hindi na nakatali sa isang huwad na testamento o sa isang pangalan. Ito ay nakatali sa aming katapatan at dungki na gumaod sa gitna ng unos. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay simple. Ang familya ng isang kasambahay o ng isang laukong ay hindi kailanman nakadikit sa ho ng kanyang amo, kundi sa kung paano niya pinipiling protektahan ang kanyang sariling dangal sa harap ng bawat kawalan ng katarungan.
Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng balkonahe, ang marahang langit-ngit ng kahoy ay tila huling batingaw ng aking nakaraan na dahan-dahang natutuyo sa hangin. Naglakad ako patungo sa dambana ng aking bagong tahanan, handang humarap sa susunod na pagsikat ng araw ng may katapatan, kapayapaan at katarungan.